Ito po ang pinaka-latest na balita mga kaistorya tungkol kay Kibuloy. Ang sabi po mga kaistorya, abay nagbigay daw po pala ng ultimatum ang PNP na kung hindi susuko si Kibuloy sa loob po ng 24 oras ay papasukin na ng mga kapulisan yung building na hindi pinapayagang papasukin sila ng mga KOJC members. Siguro mga kaistorya, palagay ko lang naman ay natakot sa ultimatum ng PNP kaya mapayapang sumuko itong si Kibuloy. Nagkaroon po umano mga kaistorya ng negosasyon at ito umano ay joint effort po ng PNP at saka po ng AFP. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi na kumbaga mga kaistorya inaagaw ni Secretary Benhur Abalos at ng PNP yung credit po kay Kibuloy. Sunog po din ang mga nausog dito dahil nagpapakalat din sila ng fake news na sa bundok daw nahuli si Kibuloy. Hindi ho. Kumpirmado. Nasa mismong KOJC compound sumuko itong si Kibuloy, hindi po sa kabundukan. Ito po, i-share ko po sa inyo mga kaistorya, yung mismong panayam kay Colonel Jen Fajardo. Ano? Ito ilang minuto pa lang ang nakakaraan po nito. I-play ko. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. So hawak na po ng PNP. 5 katao, hindi lang pala si Kibuloy. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon. Kaninang hapon lang. At mga bandang 6:30 po ay lilipat po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. Ganun talaga yun. Pinapamedical muna mga kaistorya bago ikulong. Ganun po talaga yun. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. O ayun, binigyan ng PNP ng ultimatum si Kibuloy. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko. Within 24 hours ay kailangan niyang sumuko nila kasi may kasama nga, di ba? Nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Joint effort po ng AFP at saka ng PNP kaya hindi po nag-credit grab ang PNP maging si Secretary Abalos. Ngayon mga kaistorya, may nauna kasing balita po. Medyo may flaws nga naman kasi mga kaistorya, ang balita ng mainstream media na si Kibuloy ay nahuli na umano. At may post din si Secretary Benhur Abalos na nahuli na po si Kibuloy. Mga kaistorya, totoo naman yon na ganun talagang balita at post ni Secretary. Na yun din naman ang sinabi natin sa ating vlog kanina. Ngayon, ang totoo po mga kaistorya ay sumuko sa mapayapang paraan si Kibuloy kasi nga po binigyan ng ultimatum ng PNP, joint effort ng AFP at saka po ng PNP. Yun ang totoo. Anyway mga kaistorya, kaunting diferensya lang naman. Ano bang pagkakaiba nun? Kasi meron na namang pati ba naman yun? Talaga pang gustong himayin ng Pilip. Pati ba naman yun? Nahuli, sumuko. Hindi na kailangan pagtalunan pa yun. Sige, correct natin yung balita ng mainstream media. Sumuko sa mapayapang paraan. Pero wag kalimutan, nagbigay ng ultimatum ang autoridad. Tuloy. Ma'am, sa loob po ba ng sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Doon po mismo sumuko? Yes po.
Opo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Opo. Kita ninyo, confirm. Asan yung mga fake news dyan, ang mga nausog na sinasabing doon daw sa KOJC hinahanap si Kibuloy, pero sa kabundukan daw po sumuko. May mga post agad na ganun. Sanay na sanay mga gumawa ng no? Dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Palagay ko hindi magkakasama ng isang kwarto. Ano ba namang tanong yun? Kasi syempre, bukod ang lalaki sa babae, may babaeng kasama. Hindi ako nagkakamali. Maraming salamat po. Yun lang Ano po yung mga susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them, based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse, at yung pong Human trafficking. So, Ayun, pinasahan 3. po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon, ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ayun, mga ka-istorya. So, patong-patong na kaso, 3, no? Ma'am, kanina ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. So, confirm, mga ka-istorya, gaya nga ng sinabi ko kanina. Ano po? Particular sila ang nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Underground, ma'am? Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, yung Ang importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po, malindi din but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. Magbibigay po kami ng additional details as we go. Sana naman, walang special treatment. Baka nga naman kulungan yan, aircon pa. Di ba? Kwan lang naman. Iisip lang naman natin. Sana lang, hindi naman natin sinasabi talagang ganun ang gagawin. Tingnan nyo si Alice Guo. Ang sabi, wala pong special treatment. Ano po? Definitely, ma'am, magkakahiwalay sila. Of course, magkakahiwalay. Kasi kung babae at lalaki, di naman pwedeng pagsamahin sa isang selda. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Ayun, mga ka-istorya. So, salamat naman at sumuko sa mapayapang paraan. So, dahil doon sa ultimatum, mga ka-istorya, siguro talagang nandun sa building na yun na sinasabi na kung hindi susuko sa loob ng 24 oras ay papasukin na ng kapulisan. Di malamang masusukol na, kaya sumuko. Palagay ko lang naman, kayo po, ano sa palagay ninyo, mga ka-istorya? Ito dagdag na impormasyon na lang naman, itong referensya na ipapakita ko po sa inyo. Ito po yan. Ang sabi dito, mga ka-istorya, Kibuloy flown to NCR, taken to camp, Krami. May pinakita pa dito na coaster, ayan, Ayan, ang sabi, paghatid kay Pastor Kibuloy,
sa PNP Custodial Facility Camp, krami mula sa Villamor Air Base lumalabas na sa pasilidad. Ayan, no, yung coaster na yan, mga tapos ito yung abogado niyan, no? Si Attorney Topacio. Tingnan ninyo, ha. Basahin ko, ha. Pastor Apollo Kibuloy surrendered, not arrested, says his lawyer. Okay, sige. Attorney Ferdinand Topacio. So yun yung pinakatotoo. Sumuko. Ano, ha? Our client, Pastor Apollo C. Kibuloy, voluntarily surrendered to the Armed Forces of the Philippines, specifically the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. He was not arrested by the Philippine National Police under the Department of the Interior and Local Government. Says Attorney Ferdinand Topacio, joint effort nga umano ng AFP at saka po ng PNP. Therefore, it is equal to the highest level for Secretary Abalos to be seemingly taking credit. Medyo may sablay, ano, mga ka-story. Kasi nga joint effort, mga ka-story. Ano po? O, ito pa. Wala na pala, tapos na. Ayoko nang habaan pa. Pakishare po at pakilike, mga ka-story. Salamat po sa inyong panonood. Ano, shoutout po sa mga solid ka-istorya natin sa buong mundo. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Pakishare po at pakilike.